So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Okay, so charting na naman tayo. So pasok tayo kagabi ha. So profit tayo kagabi kay Bitcoin natin, mga Lodi, no? Solid na solid yung inangat ni BTC, no? Nag 105 pa. Pero ito yung sinabi ko yung kagabi ha. Pakita ko sa inyo. Yung sinabi ko kagabing TA, syempre, possible na kunin si 104.6 kagabi, no? Pumasok, nakuha siya. So sabi ko, possible kunin si 105. Sabi ko, maliit ang volume ni 105. So hindi siya kukunin. Yun yung sinasabi ko dito. Pero malaki ang volume sa 103 tsaka sa 102. So ngayon, bumagsak siya ng 104.3 to 103. Ang ganda na ng profit dyan. So nag-profit kami dyan. Kaya lang, binago ko yung TA nung bandang medyo nakita ko na walang, sabi ko nga, di ba, maliit ang volume na meron si 105. Okay? So, biglang lumipad ng 105, no? So, ito yon, nag-negative 43 ako kanina. So, ito yung 7-1 natin, no? Itong isang linggo na to, talo tayo ng isang araw. So, meaning, kung meron kang 6 na panalo, isang talo, meron kang 5 araw na profit. So, ibig sabihin, kung ikaw ay hindi ka all-in boys, may uhugutin ka pa. So, kasi may 5 araw kang panalo. Ang masama, yung 5 araw mo na panalo, ipinupusta mo pa rin. Ipinang titrade mo pa din, di ba? Yun yung masama doon, mga Lodi. Doon nauubos karaniwan ang mga trader. Okay? Kasi una, nanalo sila. Minsan, 10 araw panalo. Pero ang nangyayari, nag-all-in ulit sa pang 11 days. Mamaya doon tsumamba yung talo. 'Di ba? So ubos siya ngayon. So mas maganda, tabi mo yung puhunan mo, yung profit mo i-trade mo. Pag nanalo ulit, tabi mo yung profit mo, yung next profit mo ang i-trade mo para may uhugutin ka once na nagkaroon ka ng negative. Okay? So ngayon, ang binigay nating TA kanina ay si Setsus. So si Setsus, kahit papano, profit lang kami ng 32%. Okay? So dalawang binigay nating TA kanina, si Chilgay and si Setsus. So yung dalawang TA na yan is nag-profit na yung mga tropa. So ito, kay Chilgay, profit na sila ng 32%. Yung iba 26, iba 31, sa 52. 52, laki ng, okay lang, times 10. May malalaki na silang profit. Okay? Ito naman, Setsus to. So nag-profit na rin sila. I think, may isa ba nag-send sa atin? So tingnan ko nga. Negative siya kay BTC, parehas kami. So, yun ang ibig kong sabihin, no? Kung talo ka, talo din ako. Kung panalo ako, panalo ka din. Okay? So, yun. So, ito naman, Chilgay, lahat naman sila nag-send. Okay, good. Lahat sila nag-send ng mga profit nila. So, solid na solid. No? Tulad na sinabi ko, ganun lang naman sa trading. Basta kung puro panalo, okay, di ba? Pero kapag may talo, tandaan, no? Ay kapag dumating yung time na natalo ka, dapat hindi ka ubos. Kasi una, mas marami yung profit mo. Di ba? Ang nauubos lang yung mga sugarol na nag-all-in. Okay? So, check natin yung liquidation heat map. So, tingnan natin. Okay, tingnan nyo ha. Yung marami nagsasabi, KGX, wag ka dyan tumingin. Kasi, ano yan, lagi kang talo dyan. Ay, hindi. Mayroon ako sariling TA. Di ba? May TA tayo sa altcoins. May TA din tayo sa BTC. Pero kung saan ako nagpo-profit, dun lang ako. Okay? Sabi ko nga sa inyo, masaya ako sa 20% tsaka 30%. Okay? Dun lang ako. Okay? Kaya hindi tayo magkakaparehas ng TA. Okay? So dun kayo kung saan kayo nagpo-profit. So, di ba? So ito ngayon, kung titingnan natin, may mga malalaking volume pagdating sa taas. 106, di ba? Lalaking volume niyan. So dito, mayroong 47. Pero pagdating dito sa baba, meron din sa 104.45, no? So ngayon, ang presyo ni BTC is 105.47. So baka possible na kunin niya to si 105.6, no? 105.6, malapit na yan, no? So tingnan lang din natin kung possible na kunin yan. And kapag possible na kinuha yan, baka malay natin, no? Magkaroon ng volume dito, umangat ang volume dito, karaniwan talaga kinukuha yung volume na yon. Okay? So far ako, kung titingnan naman ako, no? Yun lang yung prediction ko dito kasi tinitingnan natin yan. Pero kung tatanungin nyo ako, KJX, mag-trade ka ba? Hindi, titingnan ko muna kung saan pupunta yan. Ngayon, kapag kinuha niya yan, at walang masyadong liquidation dito, at lumaki yung liquidation dito lalo, possible baka bumaba yan. Ganun naman talaga yan. Kasi kung nasa na mga malalaking liquidation, karaniwan, kinukuha yun. Diba? For example, 7 days na trade.
Isa lang yung talo mo, 6 yung panalo mo. Ibig sabihin nasunod yung mga prediction mo, no? Dito. Ako, yun lang ha. Ganun lang ako kasi masaya na ako sa 20%, 30% eh, 'di ba? So, yes, meron tayong mga symmetrical triangle na hinahanap yung support and resistance, 'di ba? Ganun naman tayo eh. Kaya nga tayo merong mga support and resistance na guhit na bata na ganyan, 'di ba? So, meron ding mabilisang trade. Ito kasi per hour to. So, makikita niyo yung chart. Kaya ako, kung titingnan niyo ako kapag rest day ko, depende, basta profit ako sa ginagawa ko, dire-diretso ko lang, 'di ba? Sa mga nagko-comment ng ng yan, kunyari wala, mali, no? PM nyo ako sa Facebook, tapos pakita nyo sa akin yung history ng PNL nyo. 'Di ba? Ganun lang 'yon, 'di ba? Kahit natanggalin mo yung yung price, PM mo ako doon, maniniwala ako sa iyo pag nakita ko na solid yung mismong mo. Solid yung mismong trade mo, mga lods, 'di ba? So, yun lang yun. Ganun lang kasimple sa akin. Kasi ako, sa Telegram ko, kahit pa paano, hindi man ako perfecto, at least, may nagpo-profit, di ba? May nagpo-profit. Kaya lang, ang masama dyan sa mga yan, kung napakadami ng pino-profit yung mga yan, tapos ang ginawa nila, nag-all-in sila sa bawat trade nila, dun sila mayayari. No? Isang talo lang, ubus ka kagad dyan. Tandaan mo yan, mga pogi. No? So, yun lang yan. Yun lang naman yung atin dito. Pero ako, ang tinitingnan natin dito, kailangan niya munang makuha si 106,550. Okay? So far, sa nakikita ko dun sa 1 hour time frame, maglalaro siya dyan sa area na yan. From 106,550 to 103,900. Okay? Yan, dyan siya maglalaro, no? Sa area na yan, mga kapatid. Okay? Kaya ingat-ingat sa pagtitrade. And syempre ako, para sa akin, ang dami nagtatanong, yes, may 2025 na big crush. Matagal ko nang kinontent yan. Sobrang tagal ko nang kinontent yan, mga idol. Ngayon, naglalabasan yung mga big crush ngayon na content na possible ngayon 2025. Nabash na ako dyan. Okay? Nabash na ako dyan. Ngayon, nagkakaroon na ng content na merong big crush ng 2025. So, okay. So, tingnan na lang natin yun. Ako kasi naniniwala ako sa big crush eh. Bakit ako naniniwala doon? Paano kikita yung mga institution kung hindi sila magbebenta ng mataas? 'Di ba? At paano magiging doble, triple pera nila kung hindi sila bibili ng mababa? 'Di ba? So tulad ng sinabi ko, naka-ready lang tayo diyan. And syempre, 'di ba? May ETH asset tayo eh. 'Di ba? Pinapakita ko naman 'yan, oh. Umaasa din ako nalilipad. So far, PNL natin positive 15k tayo. Ngayon, negative pa tayo sa ETH. Pero kasi yan, kaya nag-negative yan. Nag-ano lang naman tayo dyan eh. Buy and sell naman tayo dyan eh. Diba? So nakita nyo naman yung puhunan natin yan noong November. 200 something. Diba? And then ngayon, meron tayong USDT na 21. No? 21k. So possible, pag bumagsak si ETH, yan, dyan ko lang ilalagay. Mag-buyback lang tayo, mga kapatid. Okay? So tingnan natin. Ayun o. Tick na yun o. Untik nang kunin yung green na yun, no? So, yun lang naman KGX. At ingat lang tayo, February. So, tingnan natin kung ano mangyayari ng February. So, February, I think, 2021 February is positive pa rin hanggang March. Tapos hanggang April, lumipad pa yan. And then, biglang nag-drop. Okay? So, tingnan natin lahat yan, mga kapatid. Sa mga gustong sumali sa Telegram natin, no? Simple lang naman. Nandiyan lang yung rules natin sa description, no? Gamitin nyo lang yung link natin. Kapag nakapag-register na kayo, nandiyan yung Telegram natin sa description. Tapos kapag nakita nyo na, click nyo lang yon, send kayo sa akin, mag-PM kayo sa akin. Tapos, bibigyan ko lang naman kayo ng requirements tulad nito. Pakita ko lang. Example na natin si RJ. Ito lang. No, nung nagawa niya yan, pinasok ko na siya sa group. Napakadali lang, no? Yung iba kasi, number 1 lang yung ginagawa, no? Tapos, wala. Kaya hindi ko pinapasok sa group, di ba? Gawin mo yung 4. Yun lang yun. Saludo.